Breaking news, Israel binomba na ang Qatar. Sa isang hindi inaasahang pangyayari at ginulantang ng Israel ang buong mundo sa mapangahas na hakbang na ginawa nito sa Qatar matapos nitong bombahin kahapon 3:00 sa lokal na oras ng Doha. Ano nga ba ang dahilan ng pag-atake at ang mas mahalagang tanong ay paano ngayon tutugon ang Amerika gayong narito ang Al Udeid Air Base na itinuturing na pinakamalaking American military base sa Middle East at isa sa pinakamalaki sa labas ng mainland United States. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ayon sa ulat ng Ynet News na nakausap ng mga saksi, ilang malalakas na pagsabog ang nangyari sa Katara District ng lungsod at mabilis na kumalat sa social media ang mga larawan at video. Ang mga pag-atake ay nangyari habang ang mga pinuno ng Hamas na matagal nang nakabase sa Doha ay iniulat na nakikipagpulong sa mga opisyal ng Qatar. Makalipas ang ilang sandali matapos ang mga pagsabog, naglabas ng joint statement ang Israel Defense Forces at Shin Bet Security Agency na nagsasabing sila ang nagsagawa ng isang precise strike na target ang senior leadership ng Hamas terrorist organization. Ayon sa pahayag, ang mga miyembro ng leadership na tinamaan ay siyang namuno sa mga aktibidad ng organisasyon sa loob ng maraming taon at sila mismo ang direktang responsable sa pagpatay noong Oktubre 7 at sa paglulunsad ng digmaan laban sa State of Israel. Hindi diretsong binanggit sa pahayag ang Qatar bilang lokasyon, pero ayon sa mga Israeli officials na nakausap ng CNN, ang operasyon ay talagang tumarget sa pamunuan ng Hamas sa Doha. Kung makukumpirma, ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ang Israel ng ganitong operasyon sa mismong teritoryo ng Qatar. Ayon sa Reuters, tinawag ng Qatar ang strike bilang paglabag sa kanilang soberanya at international law at duwag o cowardly act sa ibang coverage. Mahalaga ito dahil Qatar ang isa sa pangunahing tagapamagitan sa usapang tigil putukan at palitan ng bihag. Ang pag-atake sa kanilang teritoryo habang may nagaganap na negosasyon ay direktang hampas sa kanilang papel bilang mediator. Mabilis at malinaw naman ang naging pahayag ni UN Secretary General Antonio Guterres. Flagrant violation daw ito ng soberanya at territorial integrity ng Qatar. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa rehiyon, nanawagan si Guterres na unahin ang matibay na tigil putukan kaysa escalation. Habang may mga naunang babala raw sa posibilidad ng eskalasyon at matapos ang insidente, itinanggi ng White House ang anumang paglahok at sinabing hindi ito nakakatulong sa interes ng US o ng Israel. Ayon sa isang senior Hamas official, ang kanilang mga negosyador ang mismong target ng atake. Isang araw bago ito, ang Hamas chief negotiator na si Khalil Al-Haya ay nakipagpulong kay Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani sa Doha. Iniulat ng Arab media na ang mga pag-uusap ay nakasentro sa mga panukalang inilatag ni US President Donald Trump bago pa ito maputol dahil sa Israeli strike. Binigyang diin ng IDF na gumamit sila ng mga paraan para maiwasan ang pagkakasama ng mga sibilyan. Sabi nila, bago ang strike, isinagawa ang mga hakbang para mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan, kabilang ang paggamit ng precise munitions at dagdag na intelligence. Agad namang kinondena ng Foreign Ministry ng Qatar ang pag-atake, tinawag itong isang duwag na Israeli strike at nagbabala na ang ganitong aksyon ay lalong makakapagpabigat sa kaguluhan sa rehiyon. Ayon sa opisyal na pahayag, ang pag-ataking ito ay malinaw na paglabag sa lahat ng international laws at norms at nagdadala ng matinding banta sa seguridad at kaligtasan ng mga Qatari at mga residente ng Qatar. At hindi nila palalampasin ang ganitong irresponsableng kilos ng Israel. Ang pag-ataking ito ay nagpapakita ng lawak ng kampanya ng Israel laban sa Hamas at ng mataas na antas ng tensyon sa nagpapatuloy na negosasyon. Sa loob ng maraming taon, naging host ang Doha ng political office ng Hamas na nagsilbing sentro ng mga usapan na pinamagitan ng Qatar, Egypt at ng United States. Ngunit ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang magiging agarang epekto ng nangyari. Nangako ang Hamas na gaganti habang ang Qatar naman ay inaasahang magsusulong ng international condemnation laban sa Israel. Ang malinaw ngayon, dinala ng mga pagsabog sa Doha ang gulo sa Gaza direkta sa isa sa pinakamahalagang diplomatic capitals ng rehiyon. Isang hakbang na walang precedent at maaaring baguhin ang dynamics ng digmaan at ng negosasyon. Ang mga pagsabog sa Doha ay nagdala ng gulo sa Gaza direkta sa isa sa pinakamahalagang diplomatic capitals ng Middle East.